Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po kaya sa OGAG na si Haiderian, pwede raw po, posible raw po na muling magbalik sa muli pong magbalik si BP Sara sa gabinete ni BBM. Kaya ikaw ang tinaguri ang pinakabugok na political hindi na nga niya tinatawag yung sarili niyang political analyst, kundi political commentator na lang sa kabugukan. Ito po ang classic na halimbawa na hindi po lahat ng mga may profesor sa unahan ay matatalino, no? Tignan nyo. Tignan nyo po kung paano po mag-isip. Siya lang po ang tanging nakaisip na pwedeng bumalik si BP Sara. Ayan. Pag-usapan din po natin, finally, yung pagsasalita po ni Arnel Ignacio. Napahapyawan natin ito kanina, kaya lang hindi kasi natin to topic kanina. Ngayon po, pag-usapan na natin tong kay Arnel Ignacio. Ano po ba talaga yung nangyari? Di umano. Ayon naman kay Arnel kasi bugbog na si Arnel sa no? Sa mga banat ng kanyang boss, si Kakdak. Okay, pag-uusapan din po natin ito pong yung mga bagong umaasta na kala mo napakatataas ng boto. Si Dilima, buhat yata na nahalal to si Dilima tsaka si Shell Jokno, laman na ng mga balita, no? Ito po, bagong darling na ng mga balita ng mga media natin. Lahat po ng sinasabi. Sabi po ni Dilima, ngayon lang, gagawin niya pong batas, ang anti-red tagging law. Ayan, dyan ka na madadali. Yan po ang ating mga pag-uusapan at iba pa. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin po natin tong para matapos na po tong kabugukan. Opo, bugok ka, Haiderian. Ayon po kay Haiderian, dahil nagsalita po yung Pangulong Marcos na reconciliation. No? Ayaw ko ng gulo, di ba? Ang basa ni Haiderian dyan ay maaari daw na i-appoint muli ni BBM itong si BP Sara or sino man sa mga malalapit sa mga Duterte para yun po yung pag-extend niya ng olive branch, no? Yung pakikipagkasundo dito. Hindi ko maintindihan, no, kung bakit nito kung bakit mayroon pa pong nag-entertain, no, sa mga malilikot na pag-iisip nito. Parang parang lahat ng sinasabi nito panay wala sa hulog. Hindi mo alam kung saan kumukuha ng ng analysis niya, no? Okay. Alam mo, Haiderian, ikaw lang ang tanging nakaisip na pwede, no? Hindi ka ba nanonood ng balita? Hindi mo ba alam kung ano nangyari? Papaalala ko lang sa'yo. Si Tatay Digong nakakulong sa The Hague, Netherlands. Ang ibig mo sabihin, no? Nakakulong si Tatay Digong, may impeachment trial si BP Inday, tapos ooperan ni BBM si Inday Sara na maging cabinet official. Hindi ko maintindihan kung sinasadya po niya na maging bugok talaga. Matagal natin itong hindi kinakalaban dahil siya na po ang sumira sa sarili niya. Wala na pong naniniwala dito bilang political analyst. Ewan ko itong TV5 kung bakit hanggang ngayon, di ba nakakasira sa reputasyon niyo yan? Sa bagay, yung media naman natin, wala nang reputasyon. Di mo ba naisip? No?
na si VP Sara ay pinakulong yung tatay. Sa tingin mo, tatanggapin niya, cabinet official? Hindi mo rin ba naisip na si VP Sara ay nag-resign sa DepEd? Dahil lang pasensya na kayo sa buhok ko, ha? Hindi po bagong style. Natulog. Natulog ako kanina, bagong ligo. Kaya pagising ko, hindi ko na... Ayoko naman maligo ulit. Baka masobrahan ako sa bango. May kusa na. May kusa na siyang pumaling. Nagkaroon ng palong. Okay. Hindi mo ba isip na nag-resign si VP Sara, hindi siya tinanggal? Ang dahilan niya ng pagre-resign, sabi niya, walang silbi na yung mga tao rito sa gobyerno dahil kontrolado naman ng dalawang tao yung budget, no? Ito po si Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez at Saldico. Sila yung may control ng budget. Sa totoo lang, nung sinabi to ni VP Sara, wala pa po nakakaalam na gano'n ang sitwasyon. Maski ako nagulat eh. Sabi ko nung nagulat ako. Pero, pagkatapos po na malantad yung mga pagbabudget, no? Kinalkal nila Attorney Vic Rodriguez, kinalkal nila Congressman Ungab, no? Kasama si Tatay Digong sa mga nagkalkal niyang budget na yan, no? Oh. Nakita natin na totoo pala yung sinasabi ni VP Sara na talagang kontrolado. Ngayon, ibig mo sabihin, operan lang si VP Sara. Papasok agad sa... Ito talaga. Kaya ikaw ang ayaw kong sabihin to, Hayderian, no? Ikaw ang pinakabugok sa lahat ng bugok. Naisip mo ba kahit nakakulong ang tatay niya, papayag siya na magpa-under uli bilang cabinet official kay BBM? Na dahilan, ano sabi nung attorney ni ano? Ano yung sabi ng attorney ni Tatay Digong? Oh, yung prosecutor nakaupo sa palasyo sa Maynila. Anong tingin mo sa mga Duterte? Ganun kabugok? Operan lang, nagkakandara pa na kukunin ni VP Sara for the sake na reconciliation. Hindi po namin hinaharangan yung reconciliation. Wala naman pong words lang po yan eh. Salita lang po yan. Gusto niyang makipag-reconcile. Gusto niyang bati-bati na. Kinakailangan po may gawin siya. Anong gusto nila? Kasasabi niya lang, binanatang kagad ni Anticler yung reconciliation. Parang gustong palabasin ni Anticler na parang Duterte pa yung gusto makipag-reconcile eh. Kaya Hayderian, tigil-tigilan mo na yung mga kalokohan mo. Kung ano, hindi ko alam kung saan niya kinukuha talaga. Alam mo, pinagtawanan nga siya nung kausap niya eh. Yung taga TV5 eh. Natawa sa kanya. Hindi ka na siniseryoso. Hindi ka naman komedyante, pinagtatawanan ka. Pucha, yun nakakahiya. Okay. Thank you very much muna kay Chang Kabuto na nagbigay sa atin ng 25 pesos na pangkape. Yan, huwag kayo mahiya. Nasundan si Chang Kabuto. Wala sa hulog. Hula na lang nga sinasabi mo, wala pa sa hulog. Okay, punta na po tayo dito sa ibang issues. Ito po, si Arnel Ignacio, finally, nagsalita na po. Maganda yung laman eh. Naalala ko po yung pinapanood dati sa EDSA yan. Naalala ko po dati, yun pong si VP Sara. Kasi nabanggit ni Arnel eh. Naalala ko po dati si VP Sara, humingi ng confidential fund. Binigyan naman siya ni President Marcos, no? Tapos yung ginamit po, yun po ang unang ginamit na
ibinanat kay BP Sara, no? Yung confidential fund na hiningi niya at binigyan siya. Lahat po ng uri ng kaso. Parang trap di ba? Lahat po nangyari. 11 days. Tatandaan nyo? Yan din si Amina Pangandaman. Siya din yung secretary ng DBM, no? Humingi ka, binigyan ka ng pondo, ginamit mo. Kasalanan mo ba kung binigay yan ng ilang araw na lang, magtatapos na? Kung hindi mo po gamitin yan, isosoli lang yan at hindi ka na pwedeng manghingi uli. Yun po yun eh. Ganun po sa gobyerno eh. Binigyan kita, hindi mo namang nagamit. Bakit ka manghingi ulit? Kaya po yan, legal po yun eh. Sa pagkakaalam po ni BP Sara at pagkakaalam po ng lahat, legal po yan. Di ba? Kaya nga panay ang banat nila. Ginastos ng 11 days. Tapos ngayon tapos kakalkalin nila. Hinahanapan nila ng tao. Inintriga lang si BP Sara eh. Naalala ko lang bigla nung sinabi ni Arnel Ignacio yung kanyang mga katwiran, no? Okay. Basahin po natin yung mga sinabi ni Arnel Ignacio. Okay. Former Overseas Workers Welfare at OWA, Arnel Ignacio said Friday that discussion on OWA's 1.4 land acquisition began as early as 2018. He was still deputy administrator. Okay. So he said that it was taken up in Senate when he appealed for flexibility in the use of the funds. So napunta pa pala to sa Senado. He added that they work with Department of Budget and Management. DBM. Same. Same po kay ang nag-release po ng pera, DBM din, di ba? Okay. Which he claimed provided guidance. So DBM po ang nag-provide ng guidance paano po makakabili ng legal na lupa si Arnel Ignacio o yung OWA. Provided guidance on how the funds could be legally modified. So, dahil magaling po sa pagbabudget, yung DBM, no? So, sila po ang hiningan ni Arnel Ignacio ng paraan para po legal yung pagbili. DBM. Kasi sila may alam dyan eh. Tapos, ang nangyari po, sinunod namin yung lahat ng mga requirements. At ito ay nakapasa. No? Okay. Nabigyan kami ng Special Allotment Release Order, SARO. Nabigyan sila ng SARO ng DBM at nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa nakawire ng lupa. So, sinunod nila yung DBM. Ayon kay Arnel Ignacio to Sinunod nila yung DBM tapos hanggang sa ma-acquire yung lupa. Ito po ay dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak. Ayan. So, sinabi niya na lahat po, no irregularities were found of the process as all requirements were followed and they ensured compliance with Republic Act 10752. Kaya po ako gulat na tinawag atong anomalous deal. This is a project we can consider a legacy project for our OFWs. Yan po ang pahayag ni Arnel Ignacio. This is project now we can consider legacy project. Ang nakakalungkot, imbis na papunta na tayo doon sa makikita natin na mabuo ito, narito tayo, ito ang pinag-uusapan natin pagkatapos ng daming aligasyon sa akin. Saan galing? Sa isang papel na wala nakapirma na ang dami-daming sinabi na kinita ko. May papel po na akusasyon kay Arnel Ignacio na kumita siya dyan sa deal na yan. Okay. Ito po, busisiin po natin, no? Ganyan na ganyan yung simula. Pag gusto ka talagang siraan, ako, nakikita ko rito, kasi wala pang sinasampang kaso. Tapos,
nung in-announce po to na tatanggalin yung mga korap at tamad. 'Di ba? Kasabay po 'yan ng pagsipa. In-announce po nila 'yan, sinipa nila eh. Nilinaw po 'yan nilinaw po hindi po binigyan ng dignidad si Arnel na padaanin sa pagre-resign eh, 'di ba? Inuulit ko, sabi pa ni Claire Castro na si Arnel Ignacio ay tinanggal, hindi po nag-resign. 'Di ba? Gusto nilang i-emphasize na si Arnel Ignacio ang halimbawa na matapang na ang Pangulo. Sinunod naman pala yung payo. Sinunod pala yung payo ng DBM. Lahat pala, no? Binusisi, no? Walang nagsasabing illegal. Ngayon, nung in-implement na, siguro, para may impact, no? Para may dating yung sinasabi na tatanggalin namin yung korap at tamad, si Arnel Ignacio ang gagawing ehemplo. Ako, nung si Arnel Ignacio, sabi ko nga, huwag na natin talakayan. Hindi naman natin kaano-ano yan. Kung tinanggal nila, di tinanggal nila. Ganun talaga dahil lagi po yung mga tauhan ng gobyerno hindi pumapayag yung mga OFW. Kasi daw si OFW, hindi, mali po yan. Hindi po, inappoint po siya ni Pangulong Duterte. Hindi naman po, co-terminus lang po yung appointment. No? May mga ina-appoint po yung Pangulo na tanggal na po yung, ulitin ko lang po, no? Ito po yan. May mga appointment po na co-terminus sa Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin po ng co-terminus, yan po, yung mga cabinet official po yan. No? Meron naman po na pag in-appoint ka, meron kang tatapusin mo yung appointment mo kahit iba na yung Pangulo. Halimbawa po niyan, yung mga COMELEC, yung Ombudsman, yung Supreme Court. Pag in-appoint na po ng Pangulo yung Supreme Court na rin po yan. No? Supreme Court pa rin siya kahit na po. Bakit niyo po binubura si Jungjung? Kumaway lang naman. Sa mga pakiusap lang po sa mga moderator. Ginawa po kayo moderator, wag naman natin buburahin yung kumakaway. Kumakaway lang di ba? Okay. So si Arnel Ignacio po, yung appointment niya, coterminous po yan. Meron naman po mga official may security of tenure. Halimbawa, ako dati, may secured yung tenure ko, pera na lang kung gagawa ko ng kalokohan, matatanggal ka sa serbisyo. Di ba? Okay. Yun po yun. Ngayon, eto po si Arnel Ignacio, coterminus po yan. In-appoint Appointment niya po kay BBM na. So, tauhan na po yan ni BBM. No, wag po tayong, hindi po yan po pwede na, ngayon, tama naman din yung sinasabi nyo. Masyado siyang identified kay Pangulong Duterte. At wala tayong, ito siguro yung first time na may narinig tayong issue kay Arnel Ignacio, di ba? Wala siya naging issue. Mahal siya ng mga cabinet cabinet, mga OFW So bagay po siya sa OWA. Yun po yung nakita ko Ang nakita ko po, talo sa OFW to. Talo yung alyansa sa OFW. Maaring ano po yan. Yung, anong tawag doon? Maaring, walang kinalaman. Maaring nagkataon lang. Huwag natin pagbintangan na may kinalaman yung pagkatalo ng alyansa sa OFW sa pagkano. Baka naman talagang wala namang kinalaman. Okay. Di ba? Kasi mahal Hanggang ngayon, ang daming OFW na nagre-react
Hindi naman siguro kasalanan ni Arnel na natalo kayo sa OFW. Ang OFW po kasi, ako po naniwala ko, yung OFW po kasi, bakit po hindi po pwedeng impluwensyahan ng ayuda. Kasi pumunta ng ibang bansa yan eh. Karamihan ng OFW natin, sila po ang bumubuhay ng kanilang pamilya. Sanay po sila na sila yung nagbibigay ng ayuda sa pamilya nila. At yung ayuda nila, hindi lang po once in 3 years o once a year. Ang ayuda po nila, tuloy-tuloy. Di ba? Alam po nila, hindi po sila umaasa. Yun po yung basic na katangian ng ating mga OFW. Hindi po yan umaasa sa kanino man para buhayin yung sarili nila. Sila mismo bumubuhay sa sarili nila, sila mismo bumubuhay sa pamilya nila. Kaya po, malabo po na mabulagan. No? Hindi nyo po mabubulag. Hindi nyo mapapaikot yung mga OFW. Kaya po, ako, sa tingin ko, ang pinaka magaling na boto, no? Yung pinaka akmang boto para sa mga tao sa gobyerno, yung boto po ng OFW. Isa pa, nasaksihan nila kung paano trinit ni Tatay Digong yung ating mga OFW. Ako po, nakita ko po eh. Nakita ko po sa Hong Kong. Kung tayo mga Pilipino, hindi pinapasok sa venue dahil maliit lang yung venue. Pucha, bit ako magtsatsaga dyan. Uwi na ako, di ba? Marami rin umuwi. Pero mas marami po yung tao sa Hong Kong. Yun na pala huli nating makikita si Tatay Digong sa laya. Mas marami po sa Hong Kong yung Pilipino na nasa labas po ng venue nung nagsalita po ron si Tatay Digong at BP Sara kaysa nasa loob. Pero ang tiyaga po at nag-iyakan, kumuway lang si Tatay Digong. Grabe. Grabe po mga Pilipino dyan. Mahal na mahal nila si Tatay Digong. Kaya ganun yung pananaw nila, no? Extension si Arnel Ignacio, minahal din nila. Kaya ito pwedeng mag-backfire din to eh. Ito ba ang inyong magiging halimbawa, si Arnel Ignacio ba? Yung gagawin yung halimbawa na kayo'y magiging matapang na at tatanggalin nyo yung mga korap? Asan yung kaso ni Arnel Ignacio? Kinakailangan mapakita nyo na kasuhan nyo talaga. Kasi kung tokis-tokis lang na korap si Arnel, narinig na namin yan eh. Humingi ng pondo si BP Sara, binigyan po siya ng DBM, nung siya po ay inatake na dyan sa pondong binigay ninyo, pucha, hindi na nagtanggol yung DBM, hindi na pinagtanggol ni BBM. Si BBM po nagbigay ng initial na budget kay BP Sara, di ba? Ni hindi man lang sabihin, sa akin galing yan, huwag nyo nang busisiin yan. Kaya ako, naniniwala ko rito sa mga OFW na to na mahal nila si Arnel Ignacio. Alam nyo naman, di ba? Kayo nga nagsabi, identified talaga kay Tatay Digong. Ganun talaga eh. Gagawin nilang example si Arnel Ignacio na matapang na kami ngayon. Na hindi na ako nauuto. Hindi po yan. Alam mo, Mr. President, eto, total, ilang araw na natin tinatalakay itong cabinet revamp mo di umano. No? Sa totoo lang, yung mga gusto naming tanggalin mo dahil sobra-sobra. Sobra-sobra po yung nakikita namin na anong tawag dyan? Sobra-sobra yung nakikita namin pahirap sa bayan, katulad nito ni Ralph Recto. Pinanatili mo. Tapos the rest, yung mga sinasabi mong hindi nag-deliver, katulad ni Acosar, hindi nag-deliver ng 1 million pabahay. Una, Buchin, pwede bang hindi mag-deliver yan kung binigyan mo ng budget? Kung walang budget, ano gagawin yan? Pwede mo nga sabihin, hindi ka naman nakapag-deliver sa sinabi mo. Tanggalin na kita. Hindi, nilipat mo lang. Nilipat mo lang si Acosar eh.
Isa lang po ang talagang natanggal. Isa lang po ang talagang natanggal, yung si Yulo ng DNR. The rest, na-promote pa yung iba. Tsaka hindi po yan yung gusto namin eh. Department of Agriculture, yan ang mga gusto naming masampulan eh. Yung DILG, yung magkapatid na Rimulya. Kasi sila yung nagpakulong kay Tatay Digong. Sila yung merong say doon sa pagpapakulong kay Tatay Digong. Yung boto nyo po, no? Yung yung sinasabi nyong pagkatalo nyo, kaya kayo at saka aksaya po. Napaka-aksaya kasi hindi na ako marami na po nagsabi na to, makikidagdag po ako sa nagsasabi na to. Ano pong buting maidudulot niyan? Ibig sabihin, palpak lahat kaya nyo pinagre-resign? Inisa-isa nyo na lang sana, no? Yung mga tatanggalin at papalitan, yun na lang in-announce nyo. Hindi yung lahat, resign kayo, tapos ibabalik rin naman namin kayo, o kaya iangat na. Wala rin po eh. Yung impact na hinihingi ninyo. No? O ngayon, nasasabihan po tuloy kayo. Dalawa na po. Dati yung tauhan. Si Vic Rodriguez. Hindi nyo pala alam ang problema. Kayo ang pinagbibintangan ni Vic Rodriguez na problema. Sabi naman po ni dating AS Medialdea, dapat yung leader ang mag-resign. Bigla tuloy nakaisip yung mga tao eh. Kasi gusto niya magkaroon ng impact eh. O ngayon, si Arnel Ignacio, baka to, alam ng mga tao na malapit to sa mga Duterte. Kasi kahit minsan di bumanat si Arnel sa mga Duterte. Napunan niyo ba? Ganon din si OSG. Si Office of Solicitor General. Baka naman gusto mo lang pagtatatanggalin yung mga yan eh. Dinaan mo pa sa mass resignation. Okay. Punta po tayo sa dito kay Lano. Ito po. Kanina tinalakay natin yung kagabi yata natin tinalakay yun yung tayo na po ang pinakamaraming casino. Na tinignan ko rin po, hinahanap ko talaga yung kay Vic Soto eh. Baka naman na laro sugal po talaga, no? Ang dami po, meron po sino ba yung mga nag-endorse? Si Alawi. Ang dami pong nag-endorse ng sugal ng mga celebrity. Bakit po walang say dyan yung no? Bingo Plus ba yung kaya, no? Grabe, panay kayo sugal. Ito po, epekto ng sugal. Tignan nyo lahat po ng addiction masama. Kasama po yung addiction sa sugal. Main Mendoza rin ba meron? Ito po. Mom arrested for injuring son in Wi-Fi password dispute in Muntinlupa. Okay. Interesado ko kasi Wi-Fi password lang. Inispin daw ng nanay ng kutsilyo yung anak eh. Yung binato ng kutsilyo. Bakit po? Binago ng anak yung Wi-Fi nila password kasi yung nanay sugarol. Online gaming. Alam niyo po, sabi ko nga lahat ng addiction masama. Addiction sa sugal, addiction sa yan po pinakamalala po. Isa po sa pinakamalalang bisyo, yan sugal. Talagang ubusin. Hindi ko naman sinasabing mabuti, no? Wala namang mabuti pag bisyo na. Pero ibig ko sabihin, kaya pong umubos ng niyan eh. Nang uubos po yan ng yaman. Kaya pong ubusin yung yaman mo. Palagay mo nang hindi ka addict, wala kang tinitira, sugal lang talaga. Pero mauubos po kayamanan nyo yan. May sasanlabay, lahat. No? Ganyan po yan. Nanonood naman tayo ng telenovela eh. Ayun nga yung scatter na yan.
Di ko po alam kung ano yan eh, pero madalas na pong ginagamit yan eh. Dapat kayo YouTube, kayo dapat kayo yung instead na yung mga kumukontra sa gobyerno, normal lang po yung kumukontra sa gobyerno. Nang salitaan. Buwat ng pinanganak ko, may oposisyon na eh. Hindi nyo po mapipigilan yan. Dapat hindi nyo pinipigilan yung kumukontra dahil kung nakikinig kayo sa kumukontra, titino ang gobyerno. Fiscalizer nga eh. Ilang beses na yung ilang beses na kayo nagpatawag ng mga vlogger na sa tingin nyo kinokontra gobyerno. Pero yung mga vlogger na nagpo-promote ng scatter o yung mga malalaking tao, tinanggal nyo. Biruin nyo ito, nakulong yung nanay. Inispin ng yung anak eh. Ayaw ibigay sa kanya yung password, nagalit. Binago ng anak yung password dahil lulong na yung nanay sa kasusugal eh. Gusto nila na wag na makapagsugal yung nanay nila sa galit. Imagine niyo, inispin ka ng tinamaan dito sa braso yung anak. Yan po, marami po tayong magiging tingin ko, eto na iniisip ko lang kasabay po siguro ng mga road rage. Walang pag-aaral eh. Pero ang daming road rage ngayon, di ba? Ang dali lang magsugal ngayon. Hindi kaya? May epekto yung mga road rage na yan. Baka natalo yan sa mga scatter. Kasi miski yung mga patawa na mga TikTok, ito, 5,000. Mag-i-scatter ako eh. Tapos, hindi ko alam kung paano yung scatter na tinatawag, pero yun eh. Tumama ako, nag-scatter ako. Ayan po, sumasama na po. Eto naman, punta na tayo. Ito talaga, itsura pa lang nitong mga to, masasama na eh. Si Dilima at si Jokno. Kung ano-ano po, si Jokno, biruin mo. West Philippine Sea, ipatuturo namin sa mga estudyante. Gagawin namin curriculum. Anak ng tatay mo, Jokno. Lubog na nga tayo sa alam mo ba kung bakit lubog na yung ating education system ay napakaraming mababa? Bukod sa kakulangan, kulang na yung mga teacher. Tama na yung direksyon ni BP Sara. Tanggalin mo yung mga teacher sa mga unnecessary trabaho. Nag-react lang lahat ng mga dekorasyon. Ang laking bagay po nun. Ngayon, ipapaturo West Philippine Sea, separate curriculum. Pucha. Para lang, tapos si Dilima naman. Dilima vows to make red tagging a crime. Gagawin ng krime ng red tagging. Kaya hindi nyo na pwedeng tawagin kung ano man yan. Alam ko na yan, mga katropa niya na mga aktivista. Nagsitanda na. Yung aktivista may binabagayan ng yan, di ba? Di ba pag nag-iisip tayo, aktivista, pag pinadrawing mo yan, aktivista, mga kabataan yan na dulot ng kanilang kabataan, nag-uwelga sila. Ito, tatanda. Hindi pa rin kayo sa pagiging aktivista nyo. Ayaw nilang tatawagin ng mga komunista siguro o NPA yung mga aktivista na yan. Simple lang po yan. Ito lang payo ko sa inyo. Marami tumatawag sa akin na pro-China, di ba? Kita nyo. Ano sinasabi ko pag may nagsabing pro-China? Kinukundin ako. Hindi ka na. Pag nagsabi pa ng pro-China, tanga mo naman, kinukundin ako na nga. Meron bang pro-China na kinukundin mo yung mga ginagawa? Simple lang kasi. Napakasimple lang. Kung ayaw ninyo pala ng matawag kayong mga di ba? Gayahin nyo si Badong, kinukundinan nyo. Kundinan nyo rin. Puta, walang katotoran.
eto, Dilima at bibigyan ko kayo ng tip. Kaya ako, di ba? Walang katuturan. Balak pa lang nila, walang katuturan. Inuunan nyo yan. Wala kayong gagawin dito sa gold reserve na 129 billion na benta. Panahon ni Marcos. Bakit tahimik kayo dito? Tahimik kayo. Lahat po ito ng katropa nila, lahat ng dilawan at kakamping. Ito may nagpaskil kasi, kaya naalala ko eh. Yung 89.9 billion na nalipat sa PhilHealth, bakit tahimik kayo? Kayo, total, nag-iingay kayo eh. Bakit dahin bokeh kayo ni Shell Jokno dito? GSIS, 62.5 billion, SSS, 62.5, Land Bank, 62.5, PDIC, 117 billion, Maharlika Funds, 250 billion, Confidential Fund de Marcos, 4.5 billion, Flood Control Project, 500 billion, Loan for Health System, etc., etc. Bakit tahimik kayo dyan? Asan ang tapang nyo? Pucha, inaaway ninyo pang ano eh. Pang kung ano-ano lang. Kayo hinalal o kaya ano ang benepisyo ng mga mahihirap na isasabatas nyo? Nakita na po namin kung anong gagawin nyo. Ang gagawin ninyo bilang mga congressman, dagdag lang kayo sa mga attack dog. Hindi nyo naman babanatan yung mga tunay na issue. Dinadagdagan nyo lang yung attack dog ng mga Duterte.